So good afternoon po, I am Mark Lawrence Bejerano from IT5M1 and this will be my design for my database schema. Ayan. So sa base kasi doon sa gagawin namin is we need to do a database schema for POS system, but andun din dapat kung paano mamonitor yung payroll ng employee. Ngayon, sa database schema na ginawa ko is meron ako dyan mga table. I have 2, 4, 6, 8, 7 table. Kada table ko, meron tayong table ID, table employee, table category, product table, payroll table, sale table, attendance for my employee, transaction, inventory, at supplier. So, ang pinakamahalaga lang naman dito na bahagi ng aking database schema is yung employee at attendance, syempre yung payroll. Kasi ito namang inventory, sale, product, supplier is common na to. Kasi nga, syempre meron kami ginagawa na POS. So employee ko, nakalagay dyan yung first name, last name, role ng employee, at created kung kailan nai-input sa employee. So may attendance naman dito kung kailan nag-time in si employee, time out si employee. Kasi kaya makikita nyo dyan, naka-foreign key yung aking employee. At doon naman sa aking payroll is andito naman yung aking employee, naka-foreign key siya dyan. Kasi nandun dapat yung, para pag tinignan yung payroll is andun yung name ng employee, payroll ID, description, payment, date and time. Ngayon, ang naging gawa ko kasi dito is dito man sa may POS naka-foreign key sa akin yung sa payroll, sa product ID ko ay sa product table ko naka-foreign key yung aking category, which my every product will determine nun kung anong category ng product ko. Tapos supplier, nandito naman pag inopen naman yung table ng supplier, nandiyan si supplier ID, supplier name, contact number, at address. Kumbaga, details lang ng supplier. Ayan. Kumbaga, magiging takbo nito for my every product na i-insert is magkakaroon ako ng transaction. Ayan. Sa transaction ko, nandito ito, sa sale. Sa sale muna. Kasi nga, di ba, lalabas yung pera. Para pag i-open yung table ng sale, nandyan kung kailan nagkaroon ng sale date, kung kailan nagkaroon ng sales, anong date yun, magkano, at employee, kung sino yung naka-duty ng sale na yun. Para kapag nagkaroon naman ng error is meron tayong alam natin kung sino yung employee na naka-duty that time. Ngayon, connected yung sale ko na yun doon sa transaction. Bakit? Kasi sa transaction ko, meron tayong sale ID dyan. Kailangan natin ma-determine para pag inopen yung table ng transaction, ma-determine ang transaction table ko kung kailan nagkaroon, kung magkano yung sale na yon, kung kailan andun yung sale ID ko, sasandun nga yung sale ID ko, ma-determine ko din kung magkano yung naging sale, kung kailan nagkaroon ng sale, at ma-determine ko din kung sino yung naka-duty. Syempre, product ID, kung ano yung mga product na nabenta or nawala. Quantity, kung magkano, akong ilan, at price kung magkano. Then, dito tayo sa inventory. Dito sa inventory naman is basically lang naman pag-inventory ng product. Ganun. Kung makikita nyo naka-foreign key yung aking product ID, to determine lang naman kung anong product pa yung nawala, anong product yung paubos na, ganun. Parang just your inventory, ganyan. Kung makita nyo, meron tayong date, action, kung mag-a-add ba tayo ng product or magbabawas, ganyan. Kasi nga, inventory system yan, pagbibilang tayo ng product yan. Employee ID is mahalaga yan kasi kailangan malaman natin kung sino yung employee na naka-duty at nag-inventory that time yan. Supplier ID, dito naman if kung magkakaroon tayo ng possible supply, ganun, or deliver ng supply mula doon sa aking supplier table. Kaya mahalaga din yung supplier name at address ng supplier ko para if magkaroon man ako ng problema doon sa dineliver nila is mababalikan ko kung sino nag-deliver kasi nga connected siya doon sa table ko.
Ayan, dito naman tayo sa employee table. So makikita nyo nandyan nga kanina yung first name, last name, role ng employee at created. Ngayon, para ma-determine natin kung magkano yung sinasahod ng employee, i-connect ko siya dun sa aking attendance table. Ayan, makikita nyo connected siya. Kasi i-determine yung attendance table ko kung anong oras at nag-out yung employee. Nag-OT ba siya or what? Kaya meron ako dyang time in and time out. Ayan, makikita nyo naka-foreign ko yung aking employee ID kasi gusto ko ding malaman if kung sino ba yung employee na sasawaran ko. Manager ba siya, just a crew, or simple employee din. Ngayon, mula naman dun sa attendance, it's basically lang naman minomonitor kung pumapasok ba yung employee, kung tama ba yung pampasahod, ganun. Para lang din malaman ng employee if yung binayad sa kanya is tama at ayun, tama lang din sa pinasok niya. Pagdating sa aking payroll, andyan yung employee ko, description kung anong payroll ba yung ibabayad ko, or mahalaga tong description to baga para if magkaroon man ako ng extra bayad, ganyan, kasi nga nag-OT, ganyan, kung para saan yung payroll. So payment kung magkano, date and time, kung kailan nagkaroon nilabas yung payroll. So ayun lang naman about sa aking data schema, kung paano tumatakbo yung aking product ID, yung aking kung paano nagkakaroon ng transaction dun sa aking system mula dun sa aking post, at kung paano ko napapasahod ng maayos yung aking employee, which is dito nga sa attendance. Just determining lang kung pupasok ba o hindi yung employee, kung tama, para malaman din ng employee kung tama pinapasahod sa akin. Dito naman sa baba, dito naman yung aking MySQL script, which is create table, category ID, int, auto increment, primary key. Then ayun nga, ganun din sa iba, create table, reference, ayan, description. Kumbaga dito is kung paano ko nagginawa ito, paano ko sila in-execute. Ayan, let's try na mag-tanggal, try na nangyari para ano lang na wala makita na gumagana. Ayan, attendance. So insert natin label attendance. Ayan, query rows affected. So makikita nyo nandito na yan yung aking attendance sa binurano. So lahat to is gumagana. So dito lang din ako nagbase para may buo ko to. Then dito naman ako nagbase para ma-determine ko kung paano magiging connection ng aking mga database system. So ayun lang naman po. Thank you po.